Magandang araw mga ka-abi. So for today's video, mag-update lang tayo kahit na medyo madilim na dito sa atin. So mukhang uulan nata, nakapundo yung ulan. Ayan o, natin siguro panahon na madilim. So mag-aalas 5 pa lang mga ka-abi, madilim nga dito. Ayan. So ngayon lang kasi ako na-uwi mga ka-abi, kaya ngayon lang tayo mag-update sa mga kalapate natin. Sa mga alaga nating kalapate. So, yung blue bar pala natin, dun sa nagme-message sa akin, yung huli natin na panglaban, kinakamusta kung ano nangyari. Nawala nga yun mga kabi. So, parang last lap ata. Yung final lap natin mga kabi, hindi nakauwi yun. So, sayang mga kabi. At complete clocking pa naman siya. Possible sana kung nag-clock siya sa ano. Papasok tayo sa isang club. Ang problema lang nga mga kabi, nawala nga. So, medyo nabigla din kasi yun. Kasi nga, Friday ang loading bigla mga kabi, ano lang yun. Kumbaga yung kalapate natin galing sa training tapos na-load nga ulit, hindi pa nakaka-recover. So pang Sabado pa talaga yung loading nun mga kabi, kaso nga nabigla. So yun yung tingin ko na reason kung bakit nawala yung kalapate natin na yun. So kung naalala niyo yun mga kabi, at medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng video. So nawala nga yun yung blue bar natin. So ito pala yung dalawa natin na panglaban na sa darating na summer. So ito, isa na yan, pinaris nga natin to. So hindi pa sila nag-iitlog. So siguro dahil nga sa bata pa yung kak natin. Ayan. So pinaris din natin to. Ayan, magkapatid. Magkapatid nga yung pinagpares natin no. So medyo naitotos naman na ng kasama natin to, ng partner natin. Naitotos na yung dalawang kalapate natin na to. Medyo matibay na raw sila sa liparan. Tapos etong dalawa natin na bata pala mga kabi, pwede nga rin sa summer to, kaso hindi pa nga raw rumoronda masyado. Ayan, so derby na pala ngayon ng South. So good luck sa lahat ng mga nag-aabang mga kabi, ng mga kalapate. At makikibalita na lang ako sa inyo kung ano mangyayari sa mga kalapate nyo. So kasi wala tayong kalapate ngayon. So wala tayong panglaban. Ayan. So yan yung mga future natin na panglaban. 4 lang yan. Tapos since ngayon nga lang tayo nakapag-video, ngayon lang kasi ako nakauwi mga kabi, kaya medyo wala tayong mga video ng mga nakaraan. Kasi nga, ngayon lang talaga tayo nauwi. At matagal tayong dumuti sa trabaho, so matagal tayong nagtrabaho, kaya wala tayong video. Ayan. So update tayo dun sa ating puti. Pinakita ko sa inyo nung nakaraang video natin, nakapagpalabas nga tayo ng puti. Bata pa. So ngayon kita na yung kulay, pakita ko sa inyo. So may 3 tuta pala tayo dito no. So 7 nga yan mga kabi, kaso namatay yung 4 ata. Parang napatay ata nito nung initon niya. So hindi ko alam kung ano nangyari. Yung isa ata namatay na napalo ng manok. So hindi ko alam kung anong manok yung nakapalo, kung ito o ito. So yun nga, balik na tayo sa kalapati natin. Ito. So ito nga yung mga puti natin no. Kinis mga kabi. Iba talaga kapag puti yung alaga nyong kalapate, magandang tingnan maganda sa paningin no. 4 na yung puti natin, bali 5 pati ito. So ito, ewan ko kung ano gagawin dito. So iano ko na to, alisin ko na to. So hindi ko lang alam kung gagamitin sitter nung kasama natin, tatanungin ko nga mga kabi, si Orange, kasi ito si Pula. So wala na yung singsing neto ni Pula. Pinaris nga natin sa Homer no, nakita nyo. Kaya medyo malaki yung ilong netong natin, mga puti natin no, nakita nyo. So gandang kalapate. Ayan, so sa mga white lover, ayan, maganda nga. Ako kasi mahilig ako sa mga puti mga kabi, mga grizzle, ganyan. So off color talaga yung gusto kong kulay ng kalapate, kasi unang finisher ko mga kabi, mga kahabi, kulay puti. Kulay choco, off color yung unang sali ko sa karera ng kalapate. Kumbaga ako yung nagkaroon tayo agad ng finisher ng Santa Ana, Cagayan. Choco yun mga kabi. Tapos yung pinaka mabilis ko rin na kalapate, halos grizzle yung kulay, puti yun mga kabi, na halos grizzle. Kaso nawala yun ang last lap nga mga kabi, kasabay din ng choco yun. Yun nga yung mabilis natin na ibon nun, na hindi pa tayo ganong sanay nun sa pagkakalapate. Pero yun nga, nagpatuloy lang tayo. Yun yung mabilis kong kalapate, isa sa mabilis kong kalapate. Of color, unknown line. Belgium line, unknown line.
So alam niyo naman kapag Belgium line, ibig sabihin galing nga sa Belgium, na hindi ko naman alam kung anong lahi talaga, at Belgium line lang yung tawag kasi nga yung singsing nun is Belgium talaga. Kumbaga legit na Belgium. So hindi ko alam kung saan galing, kung paano napunta dito. So na-acquire ko lang yun. So parang pagkaka-acquire ko dun is kulang 1,000 o 1,000 ganun. So isang pares kasi yun, parang 1.5 ata nakakuha. Mahal pa yung ibon nun mga kabi, mahal pa yung bili ko nun sa ganung klase na kalapati nun nung panahon na yun. Kasi ang Taiwan nun mga kabi, 1,000 lang, isang pares na. So nung panahon na yun na mga kabi, ngayon anong panahon na ngayon, so parang 3.5 na ata isang Taiwan na kalapati. So kung tutusin, hindi talaga dapat ganun yung presyo ng Taiwan na kalapate, kasi alam nyo naman. Pero syempre negosyo nung iba yun, ginagawa negosyo, buy and sell. Kaso masyado namang mataas yun. Grabe yung pagpresyo nila ngayon sa Taiwan na 3.5 isang kalapate. Samantalang dati 500 lang makakabili ka na nun. Sa pet shop lang nagbebenta dati ng Taiwan, talagang naka-sensor, kompleto. Matagal na yun, siguro ilang taon na, siguro 15 years ago. So talagang mura pa talaga. Ngayon napakamahal na kasi. Pero sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, hindi siya hindi ko ma-advise sa inyo na gumastos kayo ng 3.5 para sa kalapate na unknown line. So unknown line kasi kapag ka Taiwan. So ngayon ganyan na bentahan 3.5. So nag-inquire kasi ako mga kabi, sa Pampanga may nagbebenta ng Taiwan na kalapate. So in-inquire ko kung magkano yung kalapate. 3.5 nga raw isang Taiwan. So para sa akin hindi siya. So siguro kung mga 1.5 pwede pa isang kalapate, isang Taiwan pwede pa. Para sa akin Pero kapag ka 3.5, 2.5 ganyan. So syempre medyo mataas na kasi presyo niyan. Pero kayo bahala kayo. Syempre hindi naman, kumbaga kaya namamahalan ako kasi hindi naman ako yung mina-market nila. Kumbaga hindi para sa akin yung market nila. So kasi sa mga sa mga nag-aalaga talaga ng Taiwan, saka sa mga kumbaga ang market nga Taiwan, siguro pwede na sa kanila ganung presyo. Kami hindi talaga ako kumbaga sa 3.5 kasi 2.5 makakabili na ako ng kalapate na may linyada nun mga kabi. Ayan, makakabili ka na ng mga talagang may finisher ka nang mabibili nun, may may mga certificate, may champion ka nang mabibili nun mga kabi sa halagang 3.5. Real talk lang mga kabi, kapag naghanap ka talaga sa internet, makakabili ka na ng 3.5 na champion na kalapate. So basta matyaga ka lang maghanap. Lalo na kung tatimingan mo yung mga nag-quit na o quitting na panshir, na talagang mag-quitting dahil magtatrabaho sa ibang bansa, yung nagkaroon ng issue o yung nagkaroon ng problema, health issues, o talagang makakabili ka ng mga murang kalapate na kumbaga yung 3.5 hindi naman na mura yan, talagang medyo may presyo na yan. Makakabili ka na ng champion sa totoo lang mga kabi. Pero ngayon kasi para medyo tinaas kasi nila yung market ng kalapate. Sabi ko nga sa inyo tayo lang mahal tayo magbenta ng kalapate. Bumibili naman din tayo ng mahal. So basta kursonada natin. Syempre kasi ang binibili nyo naman dyan is yung time ng nag-alaga mga kabi. Halimbawa ako, yung oras na ginugol ko dyan sa pag-aalaga niyan, yun yung binibili nyo. Kumbaga yun yung binibili nyo sa akin Kaya ako kung magpresyo ako ng kalapate, sa presyo ko talaga na gusto o i-out ko. Kung hindi nyo naman gusto kung hindi naman nyo kaya yung budget na sinabi ko, wala namang problema, di ba? So hindi naman ako namimilit or what. So basta ganun nga mga kabi. Ayan, napa-update tuloy tayo at napa-kwentuhan tayo sa pagkakalapate. So yun nga para sa akin mga kabi, bumili tayo sa talagang kumbaga market natin o yung budget natin talaga na aakma. So yun, napa-opinion tuloy ako dun sa pag-aalaga ng Taiwan kasi nga nagulat lang din kasi ako dun sa presyo ng Taiwan pa lang ngayon 3.5 na. 3.5 isang Taiwan. So supplier ng Taiwan yun sa Pampanga, nag-message tayo mga kabi. So kasi nga parang gusto ko mag-acquire nun mga kabi ng Grisel saka Choco. Paparis ko sana dito sa ating Choco. Tapos may Grisel din tayo dito yung Grisel natin. Ayan.
So, kaso pagka 3.5 yung presyo, hindi na nga tayo bibili pagka ganun yung presyo, 2.5, 3.5, hindi tayo ano, kumbaga hindi nakaano yung budget natin diyan, hindi papasok. So, talagang pang ano lang tayo pagka sa Taiwan 1.5 lang tayo. So, para sa akin mga kabi pero madalang na kasi makabili ka ng 1.5 ngayon na Taiwan bird. So, yun nga mga kabi bukas na lang ulit tayo magkwentuhan. At napahaba yung kwento ko sa inyo.